Si Franklin Drilon, hindi rin niya binasa yan. Palagay ko. Sa bagay, oh. Ewan ko, baka gusto na naman kumandidato, kaya nagpipilit na namang magkomento. Ang sabi niya, Senador Dante Marcoleta and Amy Marcos did not follow proper Senate procedure. And it is indeed discourteous to the Blue Ribbon Committee. Alam mo, kung siguro, ay wala sa Senado, hindi ako magkukomente. Yun ang respeto. Ang problema, si Franklin Drilon, hindi rin niya binasa yan. Senator Ping, sinabi niya, hindi ko binasa yan. Si Senator Soto, yung ko binasa niya, sapagkat meron siyang kopya. Siyang kauna-una nagkaroon ng kopya. Bakit nyo kagad hahatulan? Sasabihin nyo para sa basura lang. Eh, hindi nyo man lang binasa. Alam mo, kaya sila siguro nagkakaganyan. Nung nag-press release kami, nasabi namin ni Senator Amy na parang bitin kami sa nakaraang pagdinig. So, pero siguro, ang point lang nila, Sen, ba't yung parang inunahan nyo kasi kami? Kami ang... Eh, kailan nga kayo maglalabas? Paano nyo sasabihin inunahan kayo? Kailan ba kayo maglalabas? Ay, maglalabas pa ba kayo o hindi? Ayun lang. Ano? Sa kagustuhan lang namin na mapagsilbihan ng bayan na naghihintay, ano ba talagang nangyayari? Wala pa bang report dyan? Wala pa ba kayong may re-report sa amin? Wala kayong may uulat sa amin? Samantalang nilimas na, sinimot na ang kabang bayan. Ganyan ba? Ilang pang pagdinig ba? Ngayon, nung ginawa namin yung minority report, para sa ganun, maingganyo man lang sila. Okay. Yun ang pinakapakay nun eh. Hindi para sabihin namin, wag na kayong gumawa, ito na yung sa amin. I-take up natin sa komite, sa plenary. Wala naman may sinasabing ganun. Hindi naman pwedeng mangyari yun eh. So, pero siguro, ang point lang nila, Sen, ba't yung parang inunahan nyo kasi kami? Kami ang... Eh, kailan nga kayo maglalabas? Paano nyo sasabihin inunahan kayo? Kailan ba kayo maglalabas? Ay, maglalabas pa ba kayo o hindi? Ayun lang. Ano nga, parang wala nga. No? Kasi hanggang ngayon, wala pa rin silang committee report, kahit partial Si dating Senador Franklin Drilon ay may komento rin dyan eh. Nag-comment din ba siya? Ang sabi naman niya, Senador Dante Marcoleta and Amy Marcos did not follow proper Senate procedure. The report should have been submitted to the Senate Blue Ribbon Committee, which is tasked with investigating the anomalies. The procedure followed is not in accordance with the Senate procedure, and it is indeed discourteous to the Blue Ribbon Committee. Isa pa rin naman yan. Alam mo, kung siguro, ay wala sa Senado, hindi ako magkukomente. Yun ang respeto. Pero kung, ewan ko, baka gusto na naman kumandidato, kaya nagpipilit na namang magkomento kahit. Sinasabi ko ba na itong minority report ay nakasalig sa mga rules Kasi yung rules namin ay magbibigay ka ng concurring report or dissenting report kung tapos na yung majority report. Yes po. Ang problema namin, wala hindi namin alam, kagaya ng kanyang pagpapahayag, kung kailan ba magkakaroon ng report. Inip na ang mga tao. Kaya nga namin ginawa yon. Baka sakali, kaya hindi namin sinabit sa Blue Ribbon Committee. Lalo siyang, baka sabihin niya, lalo siyang may insulto ron. Hindi, kaya binigay namin, binigay ko sa opisina ng Senate President. Baka silang dalawa man lang mag-usap. Tahimik yun eh. Nakagawa na sila nito Ayaw mo ba na bilisan din natin? Baka yun naman yung pakay nila, kaya nila binigay. Hindi nga nila basto eh. Di ba? So, ang layunin nyo talaga sila, ikaw lang yung kanilang attention na kayo, gumawa din ng report kasi baka makatulong itong... Kasama na, hindi. Pantulong talaga yun. Kung talagang gagawa kayo ng report, bilisan din nyo kami, nakagawa na kami. Anong masama doon kung halimbawa, binasa nila yung report? Ang problema, si Franklin Drilon, hindi rin niya binasa yan. Palagay ko. Sa bagay, Senator Ping, sinabi niya, hindi ko binasa yan. Si Senator Soto, yung ko binasa niya, sapagkat meron siyang kopya. Siyang kauna-una nagkaroon ng kopya. Bakit nyo kagad hahatulan? Sasabihin nyo para sa basura lang. Eh, hindi nyo man lang binasa.
Oho. Eh, ang pinagkunan namin yan, hindi namin sariling haka-haka. Hindi namin sariling panukala. Yan ay galing sa mga taong tinawag natin, tumistigo, tumulong sa atin para linawin ang pangyayari patungkol din sa mga maanumalyang pagpapatupad ng flood control projects. Oho. Ayun. So kung nagkaroon pa ng partial report man lamang sana ang Blue Ribbon Committee sa pangunguna po ng Senator Ping, wala sanang issue dito, Sen, no? Sana. Kasi baka makatulong pa po yung inputs dito. Hindi, tsaka natin masasabi ngayon, pwede naming ihambing yung ginawa namin kung yung partial report ay medyo kahit papano malapit-lapit doon sa ginawa naming pag-uulat. Oho. Oh. Alam mo, kaya sila siguro nagkakaganyan. Nung nag-press release kami, nasabi namin ni Senator Amy na parang bitin kami sa nakaraang pagdinig. opo. Nung tanungin kami ay, ako, sabi ko bilang isa, bakit ang naging concentration, sabi ko, ay yung discrepancy sa mga coordinates? Oho. Eh kako September pa ako, kung di ako nagkakamali sa pangalawang pagdinig, sinabi ko na mali lahat ang ginawa nilang pag-uulat at pag-i-input sa sumbong sa Pangulo dahil ang binigay nila ay isang application na multi-year. Oho. Meron sila kakong mas accurate na pamamaraan para matukoy yung mga coordinates, yung PCMA. Yes po. Okay, meron pa silang Survey 123. September pa yun dyan. Siguro kung hindi una, pangalawa sigurong pagdinig. Pinrob ko na sa pagitan ng sample, 14 na sample, na magmula sa siguro mga 70 meters hanggang 400 meters ang discrepancy. Kaya layo. ako magkakaroon ng problema sa pag-iimbestiga lang. Dahil ang coordinates puro mali. Eh bakit nag-concentrate na naman doon? Ayun. At doon pinuprove nila na mali talaga ang coordinates. Aha. Uulitin ba na naman nila yung sinabi namin? Oho. O, pagkatapos, mas marami ka ako ang dapat tinanong nila doon. Halimbawa, natatandaan ninyo, ewan ko si Nelson kung napansin niya, noong merong plenary debates ng itong 2026 budget, Aha. at dinideliberate yung DBCC budget. Yes po, Hindi, bali, kaugnay ng budget, ang nakaharap ay yung members ng DBCC. Opo. Ito yung economic cluster. Doon niya ibinunyag na tinawagan daw siya ng pansin ng dating Yusek Bernardo ng DPWH. At di umano ay sinabi sa kanya na yung binanggit ni Saldico sa kanyang pagpapahayag sa video na 100 billion, Aha. sabing ganon. Hindi po ganon ang talaga nangyari. Merong 100 billion, sabi niya. Pero yung 89 billion ang nag-implement DPWH. Hindi nga napanood niya. Napansin mo namin yun. 89 billion ay inilatag ng DPWH. Yung 29 billion other agencies. Mula kanya doon sa 89 billion, sabi niya, ang hinandle ko ay parang 51 to 52 billion. Ngayon, ang porsyento doon 16%. Opo. Sinabi niya, yung 6 billion ay yung 8 billion na 16% nung about 51 to 52 billion binigay daw ni Yusek Bernardo kay Yusek Traigib. Oho. Yun. At si Yusek Traigib naman binigay kay Yusek Adrian Bersamin. Samin, aha. Doon sa kanyang pag-interpolate, sinabi niya, alam niyo kanya si Yusek Bersamin, ni-name drop niya lang si Pangulong Marcos. Oho. Bakit niyo natiyak na nagkaroon pa ng investigation sa Blue Ribbon Committee na nagkaroon ng kahit papano ay natukoy namin na yung Yusek Bersamin ginamit ang pangalan ni Pangulong Marcos. Dito wala tayong gustong bigyan ng kasalanan. Ina-analyze lang natin. Sabi niya, diname drop lang ni Adrian Bersamin ang pangalan ni Pangulong Marcos. Oho, Sa mga tweet, inaalis niya kagad
Oho. May conclusion na. Parang may conclusion na siya na yung sinabi ni Adrian, yung sinabi ni Saldico, Saldico. na yung 100 million ay nilatag ng opisina ng Pangulo sa SANEP. Sabi niya, hindi ba dapat ito yung unahin? 8 billion yun eh. Kinukwento pa niyo kung paano nagbibigay. Yun daw 8 billion na yun ay diniliver sa 10 pamamaraan, sa 10 panahon, instances. Opo. Meron pang nagpupunta sila sa parking. basement ng Diamond Hotel. Na kung saan gagamit ng parehong armor van si Trigib at saka si Bernardo. Yung isa puno. Pagkatapos magpapalit sila. Hindi ba seryosong akusasyon na conclusion na yun eh? Opo. Bakit nagharap sila? Itong huling pagdinig na to, nagharap si Trigib. Nagharap sila ni Bernardo. Tinanong ni Senador Kiko, ano ito, nababasa ko yung sinasabi ni Bernardo, na ikaw daw, binigay niya yung 8 billion. Alam mo ang sagot ng Trigib? Hindi po totoo yan. Oho. Ganun lang kasimple. General denial. Wala nang mga sumusunod na pagtatanong. Tapos na. Ganun ba yun? Oho. Nabanggit ang pangalan ni Yusek Adrian Bersamin. Ba't di pinatawag yung Yusek pinatawag po yan, oh. Paano mo ngayon mapagdudugtong lahat ito kung hindi mo tatawagin lahat? Oho. O ano yung tinawag niya? 2 babae nakatakip ang muka. Oho. Bago nyo ituloy, Sen, saglit lang, higop po na kayo ng mainit-init na kape, pamparelax. Ano ha?